Nasamsam na mga parcel na naglalaman ng pinaghihinilaang iligal na droga mula sa iba't ibang bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariela Pomoceno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Okay. Attorney, hingi po kami ng update dito po sa 10 abandonadong parcel na nasabat po sa NAIA, at if you can share with us, paano po ito natukoy ng inyong mga tauhan? Meron tayong tinatawag na risk profiling, no? Ito ay samot-saring mga pagdedetermine ng mga factors, halimbawa country of origin, discrepancies in entries, no? At ito ay ating pinagtitibay sa ating mga pantalan, sa ating mga airports upang makasabat tayo ng mga ganitong suspicious goods. At kapag ito ay pumasok sa ating risk profiling, ito ay dinadaan natin sa X-ray at 100% physical examination kung kaya't nasasabat natin ang mga ganitong pagpupuslit ng mga kontrabando at droga sa ating bansa. Okay, sir, ano-ano yung mga uri ng mga bagay o produkto ang ginamit upang itago ang hinihinalang shabu, kush at opium poppy, at gaano kahirap ito matukoy sa mga inspeksyon? Nako, yan ang talagang samut-sari na ang kanilang subok, patungkol sa iba't ibang mga bagay upang ikubli ang mga ganitong kontrabando, no? Halimbawa, sa case na to, yung hinihinalang shabu, itinago nila sa loob ng mga water filter. Yung namang kush, ay isinilid naman ito sa loob ng isang speaker system. At yung mga halimbawa, yung poppies naman ay tinago nila parang nakasukbit doon sa mga decorative flowers. So talagang sinusubukan nila samot-saring gamit upang i-conceal itong mga prohibited items at droga na ito. Pero ganun pa man, ito ay makikita pa rin naman natin ito sa X-ray at iba pang physical examinations. So talagang hindi makakalusot ang mga ganitong kontrabando. Okay. Well, Attorney, mula sa aling mga bansa po nang galing itong mga parcel na ito, may nakikita po ba kayong pattern o koneksyon sa pinagmula ng mga naturang shipment o magkakahiwalay na kaso sa mga ito? At Attorney, pahabol ko lang, bakit kaya nila inilalagay sa ganitong mga gamit despite na alam naman nila makikita sa X-ray? Well, as to the first question, in this particular case, mula ito sa 5 bansa. In this case, from Thailand, merong 4 na parcels. From United Kingdom, may 2. From India, 2 din. From US, 1 at France, 1. So, patuloy naman yung investigation natin patungkol dito. Now, as to whether or not ito ay may pattern or may baka may isang grupo lang sa likod nito, sa aming palagay talagang may sindikato behind it, At itong sindikatong ito ay nag-ooperate sa ASEAN region. Ito namang paglalagay nila, maniwala po kayo, nung kamakailan nakahuli tayo ng ganitong pagsubok, ikinubli naman sa loob ng Biblia, Talagang iba't ibang mga gamit ang kanilang sinusubukan. Siguro ito ay pagte-testing din sa ating mga infrastructure, sa ating mga equipment, kung ito ba ay madidetect talaga. Kung matatandaan rin natin, kamakailan tinago din nila sa mga light fixtures, So talagang samut-saring mga kagamitan ang sinusubok na nila. Pero again, talagang mahuhuli ito ng Bureau of Customs. Okay, Attorney Chris, sa ngayon, may paunang pagtataya na po ba ang BOC sa kabuuang timbang at halaga ng mga hinihinalang illegal na droga na nasamsam? Meron tayong estimated valuation, para doon sa shabu, ito ay 2,472 grams. Ang market value po nito ay nasa 16 million mahigit, Yung marijuana naman, ang bigat niya ay 5,667 grams. Kasama ang 100 piraso ng vape cartridges na naglalaman ng liquid marijuana. Ang value naman ito ay nasa 8.5 million. Meron din tayong ecstasy na 99 pieces. Ito naman ay nasa mga 168,000 pesos. Yung dried opium poppies, ito yung iniintay pa natin ang valuation nito. Pero ito ay merong bigat na 8,177 grams. Sa kabuuan, ang estimated value ng ating nahuli ay magkakaroon ng halaga ng 25.498 million at bukod pa po dyan yung inintay pa po nating valuation para dun sa opium poppies. Okay. Kamusta naman po ang kasalukuyang koordinasyon ng BOC sa iba pang ahensya tulad po ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police para pumatukoy ang pinagmulan at yung mahalaga yung destinasyon o kung saan papunta itong mga hinihinalang droga?
maganda ang ating koordinasyon, no? Maganda ang ating working relations with PDEA at iba pang mga ahensya sa ating airport, no? Ako din po mismo galing din po ako ng airport kung kaya't makakilala rin po talaga natin ang mga kawani ng iba't ibang kawani ng ating pamahalaan na nag-ooperate sa airport, no? As to yung post operations, ito kasing aspetong ito talagang pinag-iingatan natin ito. May mga identified consignees tayo pero hindi tayo agad-agad naniniwala, no, sa mga impormasyong ito dahil kumbaga logically kung ikaw ay magpapasok ng kontrabando hindi naman logical na ilalagay mo ang iyong totoong pangalan. So meron tayong mga operations, meron tayong mga controlled delivery, talagang iniingatan natin yung mga information na to at siguro para sa ating publiko dapat din ay maging maingat tayo, no? Huwag tayong tatanggap ng mga package kung wala naman tayong ina-expect na padala. Okay. Attorney Chris, mayroon po bang mga bagong hakbang na isinasagawa ang BOC na iya upang higit pang mapalakas ang pagbabantay laban sa pagpasok ng mga droga sa pamamagitan ng international mail at cargo shipments? Yes, patuloy naman nating pinagbubuti, no, yung ating mga hakbang laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa ilalim ng ating Customs Interagency Drug Interdiction Task Group, no. Ang mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement katulad na ng mga regulatory agencies ito ang nagpapatibay sa ating mga operations kontra iligal na droga. Bukod dito, tayo rin po, no, pumapasok na tayo sa modernization phase ng Bureau at meron din po tayo mga tinitingnan na mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan halimbawa ng artificial intelligence, sa pamamagitan halimbawa ng smart x-ray. Yung mga ganitong kontrabando ay mas mabilis din po nating nadidetect. Itong mga bagay na to, siguro in the pipeline na ito, no, hopefully within perhaps end of this year or maybe early next year, ay mag-roll out na po tayo sa implementation ng mga ganitong paggamit ng teknolohiya. Okay. At sa gitna po ng patuloy na investigasyon, Attorney, ano po yung karagdagang mensahe ninyo sa publiko at sa mga taong gumagamit ng courier at parcel services para nga po maiwasang magamit sila sa pagpupuslit ng iligal na droga? Ito naman pong mensaheng ito ay lagi pong paalala ni Commissioner Ariel Nepomuceno, no, para sa ating mga kababayan, wag po tayo magpapasilaw, no, wag po tayo magpapagamit sa mga ganitong mga sindikato na tayo ay gagawing drug mules or couriers, no. Napakabigat po ng penalty sa ilalim ng ating batas under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no. So wag po tayong papayag na tayo ay magiging taga-bitbit, no, ng mga illegal na droga. Yung ating mga kagamitan, pag-ingatan po natin, makatitiyak po kayo kahit pa po ano pa pong gawin ninyong pagkukubli, no? Kahit ano pa pong gamit ang inyong pagtataguan ng droga, huhulihin at mahuhuli po ito ng Bureau of Customs. So dapat po sa ating publiko, mag-iingat po tayong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po.